Yung mga kongresista na pumirma para ma-impeach si VP Sara, kakasuhan na. Tagam. Karma. Gaba. Paano yung natalo sa halalan? Doble gaba. Sana all. Eto na. Kasi naman, itong si Tiangco, na itong nakaraan, marami pong binuking. Marami siyang mga nalalaman. Syempre maraming maniniwala dyan. At nagpa-interview pa siya kay ganito, kay ganon, sa media. Mukhang kinabahan si Tamba. Sino yung nag-umpisa niyan sa pa-impeach na yan? Tapos, malalaman sa uli, pumirma lang, hindi dahil sa base sa ebidensya para ma-impeach si VP Sara, kung hindi, dahil sa budget. At napanood naman natin yan. Maraming mga kongresista na nagpaliwanag kasi baka hindi sila iboto ng distrito nila. Ngayon, nagpaliwanag sila na pumirma lang dahil budget. Maraming congressman na nagpaliwanag ng ganyan. Eto ngayon. Kasi siyempre, yung ginagawa nila, mukhang hindi na tama yon. Kasi ipapa-impeach mo yung tao na wala kang nakikitang ebidensya. Kasi yung confidential fund ay napaliwanag din naman. Mayroon ding paliwanag ang COA tungkol dyan. Pipirma ka para lang sa budget, kapalit sa budget. Eto na. Meron tayong kakampi. At least hindi siya mangga matapos manalo sa eleksyon ngayon. Matapos manalo, pinatunayan niya na hindi siya mangga. Sana ito sa post po niya. Pero sana naman, hindi lang po ito basta na post lang. Siguro patunayan niya to. Ayon po kay Senator Amy Marcos, base sa mga sinabi ni Congressman Toby Tiangco yan, si Toby, palagay ko panahon na para ibasura ang impeachment. Dapat. Kasi di ba sabi niya, nasuhulan o tinakot na maipit ang budget ng mga congressman kaya nagsipirmahan. Paalala, hindi lang si Congressman Toby Tiangco ang nagsabi niyan. Yung mga pumirma mismo, yun yung mga paliwanag nila dahil sa budget. Nakita naman natin sa social media habang nagsasalita sila, kasi yung budget na ganito, pakpak, ganun. Kung mag-witness, pwede ako magsampa ng kaso sa SC para matapos na yan. Sana naman ha, Senator Amy Marcos, patunayan mo yan para yung tinatawag kang mangga, may iba pa dyan ang tawag sa'yo na mangga, ako hindi na ha. Kasi naman panalo ka na. Pero ito, andyan ka pa rin. Baka naman, idamay nyo na yung silalay. Di ba siya yung nangunguna dyan? Unahin nyo silalay. Silalay dapat, no? Ibig sabihin na ito, madadamay dito si Sandro Marcos. Okay lang ba kay Amy Marcos? Si Sandro Marcos unang pumirma doon, di ba? Nako, kaya niyang kasuhan niya. Nako, lalo akong mapabilib sa'yo, Senator Amy Marcos, kung gawin mo yan ha. Mapapabilib ako dyan. Ewan ko lang sa inyo. Pero ako, pag napahinto po yung impeachment para kay VP Sara at kakasuhan po talaga itong mga pumirma, saludo ako kay Amy Marcos. Hindi niyo na maririnig na tatawagin ko siyang mangga kung magagawa niya. Ito po, ayon po sa mga netizen, maraming napabilib siya dyan ha. Sabi ni Alfaro, patunayan niyo po sa taong bayan na bumoto sa inyo na mapagkatiwalaan kayo ng mga Pilipino. Dapat lang. Sabi ni Renz, sana ikaw na po ang magtuwid sa maling ginawa ng kapatid nyo po, Ma'am Amy. Correct. Dapat lang kasi alam nyo, sa totoo lang po, karamihan po talaga nadismaya po kay Junior. Ngayon, sana dahil kay Senator Amy Marcos, mapapatunayan niya na talagang maituwid niya yung kalokohan nung nakaraan, kung ano man yung mga malinaw na po sa karamihan ha. Yung mga tagapagtanggol, ewan ko lang, baka kasama sila sa 1530. Kaya pinilit nilang ipagtanggol si Lalay na kita nyo naman na mismong mga congressman na pumirma nitong nakaraan, sila mismo nagpaliwanag na pumirma sila dahil sa budget, baka maipit yung budget. At hindi lang yan, eto na. Ang Alyansa Campaign Manager, nagsilata na rin na si Tiangco. Ang sabi, may kumakausap na dyan na yan yung gawing speaker. Pwede, okay lang para sa akin. Kahit sinong maging speaker, basta mapalitan lang si Lalay. Yun lang yun. Basta mapalitan lang. Kung yan, okay lang din kasi siya yung nagsiwalat dyan, siya yung naglaglag dyan. Malaking bagay din yan kasi ebidensya yan. Kaya nang sabi ni Senator Amy Marcos, dahil sa sinasabi niya, pwedeng maging ebidensya yan. At yung mga video nakaraan bago maghalalan, yung paliwanag ng mga congressman kung bakit sila pumirma. Ayan, sabi po ni Batang Bibor, please po, maawa kayo, kabataan katulad namin,
Duterte lang po may isang salita. Sana kayo din po, sana tuparin nyo po. Pangako nyo, sana wag kayo gagayan ng iba. Dapat lang, sana. Sabi ni Mads, uy, kilala ko to si Mads Channel wow, napabilib mo na naman kami, Senator Amy, good job. Kahit ako po, kung sino yung nakasubaybay dito sa channel ko, talagang hindi po ako talaga naniniwala kay Amy Marcos bago ang eleksyon. At tinatawag pa naming mangga or mangga gamit baka kasi kailangan lang niya dahil mag-e-eleksyon. Pero ito na, dito po natin, kagaya ko, dito ko po binabantayan yung galaw niya pagkatapos ng eleksyon na naproklama na rin siya, di ba? Kung mangga siya, wala na siyang gagawin diyan para kagaya nito. Sino yung madadamay diyan? Unang-una si Sandro Marcos, pumirma diyan. Si Lalay, okay lang yan kasi alam natin na mukhang hindi magkasundo yung dalawang yan. Dito kasi sa pumirma, nandiyan po si Sandro Marcos. Kaya ba niya? Sana hindi lang hanggang post yan Sana may update ito na talagang kakasuhan niya. Pero kung wala, ay talagang mangga. Pero ito, nag-post naman siya matapos siyang maproklama bilang pang-12 senador ng Pilipinas. Ay congratulation sa iyo, Senator Amy Marcos Abangan namin yan. Kailan yan? Ang kawawa niyan, yung mga natalo sa halalan, maingay dyan na nagyayaw-yaw nakaraan kay BP Sara na dapat daw ma-impeach siya. Pero ngayon, natalo na sa halalan, kakasuhan, tagam. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.